Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong may init na balita. Coach Tim Cone may sagot na sa hiling na dagdag shooters sa ating Gilas Pilipinas. Direktor ng isang koponan sa USNCAA may payo sa ating pambatong si Kai Sotto kung gusto niyang makapasok sa NBA. Pag-usapan natin yung tatlong liga na posibleng puntahan ni Kai. At alam niyo ba mga kabasketball na yung paglalaro ni Kai sa ating Gilas Pilipinas sa darating na July kontra sa New Zealand at Australia ay posibleng magresulta sa isang NBA contract. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong papatapos na ang paglalaro ng ating pambatong si Kai Sotto sa Japan B-League ay pinag-aaralan na ng kanyang kampo yung mga liga na pwedeng puntahan or paglipatan ng ating pambatong si Kai Sotto para mas tumaas pa yung tsansa niya na makapasok sa NBA. Sa katunayan mga kabasketball, sa report ng Spin.ph, ayon sa direktor ng USNCAA team na Monteverde Academy Athletic na si David Rath, na mas magiging mahusay daw ang isang player kapag napupush o napupuwersa ng mga mahuhusay na players. Kapag ikaw daw kasi yung pinakamagaling na diyan sa liga na pinaglalaroan nyo or mas mababa lang yung kompetisyon, hindi ka na mapupush kasi wala nang challenge. May punto naman siya mga kabasketball, no? Kung pagbabasihan ng kampo ni Kai Sotto itong sinasabi ng director ng isang USNCAA team, tatlo po yung naiisip kong liga na pwedeng puntahan ni Kai. Una na nga dyan, yung Euroleague, 'di ba, ng Europe, tapos ng NBL ng Australia at USNCAA ng Amerika. So yung tatlo na yan mga kabasketball, mataas yung kompetisyon dyan at mapapansin si Kai Sotto ng mga NBA scouts dyan. Pero kung hindi nga, andyan pa rin naman etong Japan B-League. Antabayan na natin yung magiging desisyon nila. Mga second week yan ng May ilalabas mga kabasketball. At speaking of basketball competition, dahil nga malalakas na makakalaban ng ating Gilas Pilipinas na New Zealand at Australia sa darating na July, home court pa nila yon mga kabasketball, may posibilidad pa na maglaro yung mga NBA players ng Australia. Hindi ko alam si Steven Adams ng New Zealand kung maglalaro siya, pero baka hindi. Kung maglalaro yung mga NBA players ng Australia mga kabasketball, doon pa sa home court nila, no, mas malaki yung tsansa o malaki yung tsansa na mabigyan ng kontrata si Kai Sotto ng NBA kung maganda yung maipapakita niyang performance kontra nga dyan sa mga NBA players ng Australia or doon sa buong Australia. Kapag nanalo etong ating Gilas Pilipinas, maaaring bigyan siya ng 10-day exhibit para dyan sa preseason or 2-way contract ng isang koponan. So antabayan na natin mga kabasketball kung ano yung pwedeng mangyari. At patungkol naman sa ating Gilas Pilipinas, dinipensahan ni Coach Tim Cone or dumipensa siya sa panawagan ng ilang mga Pinoy basketball fans na magdagdag ng 3-point shooters sa ating Gilas Pilipinas dahil nakikita natin medyo bumabaldog, no, yung mga 3-pointer natin diyan. May mga mini-mention pa nga na pangalan na dapat na raw tanggalin. Ayon kay Coach Tim Cone sa naging interview sa kanya ni Homer Saigison at ni Pauka Sports, ay sinabi ni Coach Tim Cone na marami namang shooter or 3-point shooters ang ating Gilas Pilipinas. Kabilang na nga dyan sila Calvin Optana, Dwight Ramos, Justin Brownlee, Juan Gomez Deliano at Kevin Kiambao. Yun nga lang, hindi raw pumapasok o hindi talaga pumapasok yung karamihan ng kanilang mga 3 points. Hindi ko alam kung dahil sa depensa, no, or kung ano pa man. Pero kapag naglaro na raw ulit si Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas, ay lalakas daw ulit ang ating national team dahil gumagana yung kanyang triangle at napapalakas din ni Kai yung kanyang mga teammates. So kayo mga kabasketball, ano masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.